So mga ka-Lifestyle, magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video, let's talk about home credit. Pero bagong lahat mga ka-Lifestyle, kung bago ka pa lang sa aking channel, napadaan ka lang, please do like, share, subscribe, and then pakihit na rin yung notification bell nang sa gayon ma-notify po kayo once again sa mga i-upload po nating latest updates about online lending application, about home credit, about viral news, trending news dito sa Pilipinas, no? So simulan na po natin. So yun na nga mga ka-Lifestyle, ano? Kanina nagbasa-basa ako ng mga comments, no? Sa channel natin sa YouTube, and then sa TikTok, sa Facebook, no? Marami akong mga nabasang depressed dahil sa home credit, problema nila. Meron din ako mga nabasang nagbigay ng kanilang testimony kung ano yung mga na-experience nila, kung gaano nakatatagal nilang hindi nababayaran yung kanilang mga utang sa home credit, ano. So merong mga 3 years na, 2 years na, 1 year, no, 4 years, no. Marami po, no. So yung mga yon, no, na nag-comment na nabasa ko talaga, no. Minessage ko po sila, no. So totoo po yung mga sinasabi nila, no. And then meron din akong nabasang isang message na kumbaga parang galit. And I think that person, mga ka-Lifestyle, is maybe stop ng home credit or agent, ano. Sabi niya doon sa message niya, sa reply niya, sa TikTok po yun, ano. Sabi niya doon sa message niya, hindi po ano, napunta lang ako sa isang TikTok ng isang lawyer, ano, na kumbaga yung content niya about sa ganitong klase mga pautang, no, yung mga problema, no. So yun, nabasa ko yung message ng isang agent ata yun or staff, basta sabi niya doon, nabanggit niya doon, yung problema daw kasi nila ngayon, no, yung ibang mga kliyente nila hindi na nila matrace, no. So yun yung nabasa ko. So totoo naman, no, halos karamihan po nung mga home credit users, no, especially yung mga sobrang tatagal na nag-range na po ng 1 year pataas, is malabo na pong nilang natitrace yung iba, no. Hindi naman sa porket hindi na natitrace, tinaguan na or lumayas na sa lugar na kung saan naka-address during application niya yung information, ano. Nagkakataon lang siguro na nag-rent lang yung mga kliyente na yan. That's why pagpunta nung agent, no, ng mga agent is wala na doon. Hindi na nila nakita. Even nga yung mga kapitbahay, relatives na pagtanungan nila is hindi na nila alam. So posible pong mangyari yon. So ano yung mangyayari if ganun yung mga nangyayari na talaga namang hindi na matrace, hindi na malocate nung field collector, no, yung kanilang kliyente. So posible, no, posible po na every month po, every time na nagjuju kayo, of course papasok yung interest, no, penalty. Masyashock na lang kayo pag chinek nyo yung account nyo na lumobo na po, no, lumaki na po dahil sa interest and then sa penalty. Yun po yung posibleng mangyari pag hindi nyo inasikaso yung mga home credit nyo. Ang tanong, makukulong ba, no? Pag ganito ang nangyari, hindi na nababayaran, kumbaga na-abandon na, terminated na, anong mangyayari? So again, wala namang nakukulong sa utang, no, ganun pa man, once na na-trace kayo, babalik at babalikan kayo ng field collector, ano. Even if hindi na nyo ginagamit yung SIM card nyo, as long as na-trace kayo kung saan kayo, araw-arawin po kayo niyan, whether you like it or not. Yan po kasi yung trabaho nila, no. Pero again, wala pong nakukulong sa utang, no. Pero it doesn't mean sasamantalahin na natin yung ganung kaso or law na mangutang na tayo kaliwat kanan and then hindi natin babayaran. Mali din po yun. Ako personally, no, gaya nga nasabi ko sa inyo, si home credit mini-maintain ko yung good credit history ko kasi nga meron pa akong mga ibang gadgets na gusto. Malaki rin kasi yung impact nito sa akin kasi yung mga bagay na
hindi ko hanggang sa tingin lang ako is madali kong nakukuha, nakakamit dahil sa home credit, So, yun, para sa akin, medyo, yun nga lang, hindi maganda yung interest. Pero ganun pa man mga ka-lifestyle, gaya nga nasabi ko sa inyo, malaki rin naman kasi yung posibleng maging maitulong ito, especially kung nagsisimula ka pa lang sa pag-vlog or meron kang business na gagawin, kailangan mo ng mga appliances like ref, TV, so refrigerator, freezer, so madaling takbuhan sa yung credit, yun nga lang, minsan meron talagang mga tao na sadyang trabaho na po ang mangloko, ang mangloko. Ang tawag po kasi dito, kung familiar kayo sa online leading application, mga OLA farmers, So, ganun po sila. Meron din kasi akong nabasa na sinasadya nilang magbigay ng maling address dun sa during application nila, Posible pong mangyari nun. Posible po bang mangyari yon? Yes, posible po yon. Pero, dapat yung ID information nyo, then lahat ng pinipiliin yung information dun sa papel or sa computer ba yun is dapat accurate dun sa ID. Kaya dapat I mean para ma-approve kayo, Kasi the more accurate yung mga information na binibigay nyo, the more high po yung posibleng ma-offer sa inyo. So yun yung pagkakaalam ko. Ngayon, pag hindi po nagtugma, nag-accurate, halimbawa yung ID mo is yung address doon, tapos yung piniliin mo naman iba naman, so hindi po yun, malamang mababa po yung, merong chance na ma-approve kayo pero mababa lang po. So yun yung pagkakaalam ko. So again mga ka-lifestyle, sa lahat po ng mga users ng home credit na medyo hindi na magandang pakiramdam kasi takot na baka makulong, puntahan ng police or whatsoever, magkaroon ng summon, warrant of arrest, wag po kayong matakot, kasi ako na po yung nagpapatunay, marami na pong mga nagbigay ng testimony na talaga namang sobrang tagal na nilang hindi nakakabayad pero wala namang nangyari sa kanila, Again, yung mga account nyo, nandiyan lang po yan. Pwede nyong balikan yan anytime mga ka-lifestyle if tumama na kayo sa loto. So posible, di ba? Huwag lang po tayong mawala ng pag-asa. Yun nga lang, masyashock na lang kayo pag check nyo yung account nyo, sobrang boom na, sobrang laki na, Kasi nga, every month, tataas, papatong po yung mga interest. Maliban na lang kung meron na kayong mga agreement na nagkapirmahan na kayo, So, halimbawa na lang, binigyan kayo ng demand letter, exact amount nandoon na. So, kung nakipag-usap kayo ng maayos sa field collector, so pwedeng magkaroon ng negotiation, Hanggang doon lang yung babayaran mo. So, yun lang mga ka-lifestyle, Again, wag po tayong matakot, wag po tayong mangamba, wag po tayong ma-depress, Lahat po ng mga na-experience nyo, hindi lang po kayo yung nakaka-experience yan, So, yun lang mga ka-lifestyle. Peace.